Press1PH would like to thank the College of Social Media and Culture here in Torun and Poland for helping us in fighting disinformation in the Philippines. We appreciate their help and we really look forward to working with them again in the future. Hindi na bago sa pandinig nating lahat ang mga balita tungkol sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. At malamang lahat tayo naririndin na rin tuwing may naririnig tayong balita tungkol sa fake news o disinformation at kung paano ito ginagamit ng iilan para kontrolin ang kamalayan ng mga tao, manipulahin ang katotohanan at mapasakamay nila ang demokrasya. Sa video na to, pag-uusapan natin ang pagbangga ng dalawang issue na yan. Pag-uusapan natin ang posible sa isa sa mga maraming pagkakataon kung saan ginamit ang social media hindi lang para isulong ang maling naratibo ng China tungkol sa West Philippine Sea, kundi pati na rin ang pakikialam nila sa pambansang politika ng Pilipinas. Ako si Nico Balbidina at pag-uusapan natin ngayon ang resulta ng mahigit 5 buwan na investigasyon na nag-umpisa noon pang November 2024 nang matisod ng fact-checking team namin sa Press1PH ang tweet na ito mula sa X o ang dating Twitter. Sa unang tingin, pwede nating isipin na isa lang ito sa napakaraming accounts na nagpakalat ng peking video na nagpapakita kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na umano'y gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kung matatandaan nyo, noong nakaraang taon, unang kumalat online itong tinagurian na Polvoron video kasabay ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Agad itong pinabulaanan ng independent fact-checking organization na Verifiles, pati na rin ng ilang mga government entities. So, mabalik tayo. Sa tweet na nakita namin, naglalaman ito ng screenshot ng naturang peke at AI manipulated na video. May text ng video na Tagalog. Ibig sabihin nakadirekta ito para mabasa ng mga Pilipino. Diyan pa lang masasabi na natin na may intensyon ang post na ito na manloko ng mga kababayan natin. Pero hindi yan ang pinaka nakakabahalang detalye sa tweet na iyan. Kung titignan natin kung kanino ang Twitter account na ito, kapansin-pansin na hindi ito mula sa isang Pilipinong netizen. Nasa wikang Chinese ang pangalan. At kung bubuksan natin ang account, may iba pa itong tweets na naka-Chinese din. At puro mga pambabatikos at paninira sa aktibidad ng Pilipinas sa sarili nating dagat ang laman yan. Agad kaming kinutuban sa aming team na maaaring hindi ito normal na activity mula sa isang ordinaryong X account. Kaya inisa-isa naming sinearch ang naturang social media platform kung may iba pang mga account na may katulad na posting activities. At dito bumungad sa amin ang libo-libong magkakaparehong mga posts mula sa ilang daan ng mga accounts na magkakatulad ang mga laman. Bago kayo pagpatuloy, kung hindi pa kayo naka-follow sa social media pages natin o nakasubscribe sa ating YouTube channel, now is the best time. Lagi tayong naglalabas ng fact-check stories at mga komentaryong napapanahon sa mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, kaya magandang mabasa nyo rin yon. Anyway, libo-libong tweets ang naipon namin mula sa mahigit 200 na mga Twitter accounts. Pare-pareho ang mga characteristics ng mga account na na-monitor ng aming team. Umpisahan natin sa pangalan. May pattern ng mga username ng mga accounts. May generic na first name at apelido. Take note din na yung mga pangalan ng mga account ay malayo sa karaniwang pangalang Pilipino. Kadugtong ng pangalan, may ilang random numbers. Importanteng detalye itong mga numbers na ito kasi lumalabas yan kapag bagong gawa ang Twitter account, so posibleng automated din ang pagkakagawa ng mga account na ito. Heto pa, sinuri din ng aming team ang profile pictures na ginamit ng mga account na ito. Tignan natin for example, itong account na ito ni Deborah Cummings. Foreign yung pangalan, may numbers yung username. Pareho ang litratong ginamit ng account na ito bilang profile photo at cover picture. Nang pinadaan namin sa reverse image search itong litrato na ito, nakita namin na unang ginamit ito sa online shopping websites bilang model ng sabon. Ganyan din ang nakita namin sa ibang mga pictures na ginamit ng ibang mga accounts. Galing sa advertising, ninakaw sa ibang mga legit na accounts, AI generated, at yung iba galing pa sa pornography. May sapat tayong dahilan para sabihin na ang umano'y smear campaign na ito ay may kinalaman sa West Philippine Sea. Una itong sabay-sabay na ikinalat ng naturang network noong November 9. Ilang araw matapos lagdaan ng Pangulo ang dalawang batas na nagpapatibay sa claim natin sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Ang dalawang batas na yan ay ang Maritime Zones Act na tahasang nagdedeklara ng lawak ng nasasakupan ng Pilipinas sa ating katubigan alinsunod sa 1982 Law of the Sea Convention at ng arbitral ruling ng UNCLOS noong 2016 at ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act na nagtatakda ng mga rota na maaring daanan ng
ng foreign na sasakyang pandagat at panghimpapawid sa loob ng teritoryo ng bansa. Kasabay ng paninira ng network na yan, binatikos din ng China Daily ang Pangulo at ang mga batas na nilagdaan niya kaugnay ng claim natin sa West Philippine Sea. Sabi nila hindi lang daw bastang tinatapakan ng Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ang claim ng China sa ating dagat, kundi nagtutulak din daw ito ng sigalot sa naturang rehiyon. Ayos, di ba? Tayo pa ngayon ng kontrabida. Pakipaalala lang sa mga kaibigan natin sa China Daily kung kaninong barko nga ba ang nambabangga at nangwa-water cannon. Pakipaalala din sa kanila na ang ginagawa nila ay nasa loob ng ating exclusive economic zone. Di lang di dyan nagtatapos ang aktibidad ng network na yan ng mga X accounts. As early as June 2024, maraming beses din silang naglabas ng 3 magkakahiwalay na screenshots ng mga Chinese blog articles na bumabatikos sa atin ito civilian efforts na naglalayong maghatid ng pagkain at iba pang mga supply sa mga mangingisda at mga tropa natin sa West Philippine Sea. Written in Chinese characters ang mga article na ito. Ibig sabihin kung sino man ang humawak ng mga account na nagpapakalat nito, marunong bumasa, sumulat at umintindi ng Chinese. Kung Chinese man ang nasa likod ng army na ito, hindi nakaduda-duda na nagsusulong ito ng pro-China na naratibo tungkol sa West Philippine Sea. Hindi na rin nakakagulat na nagtutulak ito ng paninira sa presidente ng Pilipinas gamit ang isang AI-manipulated na video na napabulaanan na. Pero may isa pang anggulo ang storya nito na nakakabahala din. Yung network na yan, habang busy sa paninira sa imahe ng Pangulo ng Pilipinas, ay doble kayo din sa pagpapataas ng social media engagement ng political rival nito na si Sara Duterte, na mula nang maupo ay tahimik sa agresyon ng China sa sarili nating dagat. Sa pag-imbestiga namin, nakita namin na kasama sa mga post na paulit-ulit at sabay-sabay na nilalabas ng network na ito ang 2 news report kaugnay ang vice-presidente. Ang una ay ang opinion piece na ito mula sa Rappler tungkol sa pambabatikos ni Sara sa kasalukuyang administrasyon. At ang pangalawa naman ay ang news report na ito mula sa philstar.com kung saan pinasaringan ni Sara Duterte ang Pangulo sa kanyang pahayag tungkol sa pera, alak at iligal na droga. At may mas ititindi pa yan. Na-monitor ng team namin na tuwing may mabigat na akusasyon na lumalabas laban kay Sara Duterte, agad nilalabas ng network na ito ang mga post tungkol sa kanya. Nagumpisang lumabas ang mga naturang tweets noong August 16. Matapos madawit ang kapatid niya na si Davao Representative Paulo Duterte, ang asawa niyang si Manasseh Carpio, at ang Chinese na negosyante at dating Presidential Economic Advisor na si Michael Yang sa House Quad Committee hearing sa drug case na posibleng nagkakahalaga ng 6 billion pesos. At posibleng konektado rin yan sa Chinese-run Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Ilang beses ding sumulpot ang naturang mga tweets mula September 2 hanggang September 23, habang ginigisa naman ng mga mambabatas ang umano'y maling paggamit ni Sara Duterte sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Reactionary ang activity ng network na ito. Tuwing may advancement ang pamahalaan sa West Philippine Sea, agad itong kumikilos para ibagsak ito. At tuwing may akusasyon naman na lumalabas laban kay Sara Duterte, agad din itong bumabawi. Nakakabahala ang makinarya na ito at hindi basta-basta ang pagpapatakbo ng ganitong kalaking online influence operation. Mula November 2024, nasa mahigit 3,500 na ng mga tweets ang naipon namin mula sa mahigit 200 na mga X accounts. Maliit lang ang aming team at kinikilala namin ang napakalaking posibilidad na mas marami pang tweets mula sa mas marami pang mga accounts ang hindi pa namin nahuhuli at nalilista. Kaya ngayon wala pa rin tayong malinaw na datos kung gaano ba kalaki itong kalaban nating to. Tulad ng nasabi namin sa mga nakaraan naming video, hindi na lang nasa West Philippine Sea ang sinasakop ng 9-dash line ng China, kundi pati na rin ang pag-unawa ng mga Pilipino sa pangyayari sa loob ng ating bansa. At sa investigasyon na pinag-usapan natin ngayon, makikita na lumagpas na din sa dagat ang mga interes nila at umabot na sa loob ng ating pamahalaan. Hindi ito simpleng online drama lang. Ito ay bahagi ng mas malaking estratehiya para guluhin ang isip ng publiko. Laban po ito. At ang kalaban natin ay gumagamit ng disinformation bilang armas para pahinain ang tiwala sa institusyon, siraan ng mga lider at manipulahin ang mga mamamayan para unti-unting gibain ang pundasyon ng ating demokrasya. Hindi lang po ito laban ng mga fact-checkers, ng mga kapatid natin sa Philippine Coast Guard, ng mga militar o ng mga journalist. Damay-damay na po tayong lahat dito. At regardless kung sino po ang sinusuportahan nating politiko, dapat magkakakampi tayo sa usapin ng katotohanan.